Anim na Sabado ng Beyblade. Sa kwentong Anim na Sabado ng Beyblade, May isang batang lalaki na nagngangalang Rebo na may malalang sakit na nais salubungin ang kanyang kaarawan bago ang mismong araw na iyon. Ang kanyang ama ay suportado sa bawat kagustuhan niya sapagkat si Rebo ay talagang kinakailangang alalayan. Sa unang Sabado ng Beyblade, tuwang-tuwa pa siya't marami siyang regalong natanggap kasama na rito ang kanyang paboritong laruan, ang Beyblade. Sa pangalawang Sabado ng Beyblade, ipinasyal si Rebo ng kanyang ama upang pumunta sa karnabal at maglaro roon. Ngunit hindi niya nais magsayang ng oras, kung kaya't hiniling niya sa kanyang ama na agad nang umuwi upang malaro niya na muli ang kanyang Beyblade. Sa pangatlong Sabado ng Beyblade, hirap na siyang gamitin ang nasabing laruan, hindi na gaano itong nagsasalita at nakakalbo na ang kanyang buhok. Sa tuwing siya'y naiinis ay bigla na lamang niyang sasabunutan ang sarili hanggang sa tuluyang makalbo na nga ito. Sa pang-apat na Sabado ng Beyblade ay lagi na siyang tahimik at hindi na niya malaro ang kanyang Beyblade. Malapit na ang kanyang kaarawan, naisip ng ama na dalhin ang kaibigan niya at pasayahin si Rebo ng walang bayad. Sa panglimang Sabado ng Beyblade, hinihintay ni Rebo na umuwi ang kanyang ama para dalhan siya ng pasalubong, ngunit pagdating ng kanyang ama ay nasaksihan ng ama na pumanao na ang kanyang anak. Isinalubong ng buong kamag-anak ang ika-anim ng Sabado nang wala na ang Beyblade at ang may-ari nito. Maginhawa na sa langit ang buhay ni Rebo, habang nagluluksang tinanggap rin naman ng ama ang pagkawala ng kanyang 4 na taong gulang na anak. Kung balik eskwela na marami sa Lunes, may ilang kabataan naman na hindi makakapag-aral dahil sa kahirapan. Napapatrol, Abner Mercado. Mula Masbate dito sa Remedios Circle sa Malate napadpad ang pamilya ni Lola Emma. Kung naghahanda na ang maraming bata sa pasukan sa Lunes, hindi naman makakapasok ang 3 apo ni Lola Emma. 2 taon nang tigil sa pag-aaral sa elementarya ang mga bata dahil sa kahirapan. At di makakapasok kahit libre pa sa pampublikong paaralan. Gusto ko ba siya makapag-aral kasi hindi naman para po sa akin, para sa kanila eh. Nang magtapos naman si Ian sa high school, hindi na siya nakatawid sa koleyo dahil din sa kahirapan. Sa nakaraang 7 taon, sumubok siya ng iba't ibang trabaho gaya ng pagiging serbidor sa karinderya ng kapatid. Kung nagtuloy-tuloy sana ang pag-aaral, tapos na siya ngayon ng koleyo. Dahil nga po sa hindi po ako nakapag-aral, nahirapan din po ako maghanap ng trabaho. Ilan lamang sina Ian at mga apo ni Lola Emma sa maraming mga batang Pilipino na hindi nakakapasok sa paaralan dahil sa kawalan ng panusto sa pag-aaral. Noong 2013, nasa 4 na milyon ang out-of-school youth ayon sa PLEMS. Isipin nila yung pag-aaral kasi nasa huli yung pagsisisi. Hirap makakuha ng maayos na trabaho, pero aminado si Ian na kung nagkaroon lang ng pagkakataon, edukasyon sana ang kanyang susi para sa mas maginhawang kinabukasan. Abner Mercado, ABS-CBN News.
Babaylan sa makabago at pag-unlad ng kasarian sa kasalukuyan. Isinulat ni Mercy B. Abulok. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hugis mahirap, puno ng kulay at misteryo. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago at hamon ng panahon, may mga katulad ng Babaylan na patuloy na naglilingkod bilang mga gabay at tagapagtaguyod ng pag-unlad at pagbabago sa usaping gender and development sa kasalukuyang panahon. Ang mga Babaylan ay sinaunang manggagamot, tagapamagitan ng espiritualidad at punong guro sa kasarian. Sila ay may mga mahalagang papel hindi lamang sa pag-aalaga ng kalusugan ng mga katawan, kundi lalo na sa paglilinang ng kabatiran at kamalayan hinggil sa kahalagahan ng pag-unlad ng mga kababaihan at iba't ibang sexualidad. Hindi lingid sa ating kaalaman na masyadong mababa ang pagtingin ng mga tao noon sa mga kababaihan. Batay sa sinaunang panahon, ang pangunahing gampanin ng mga kababaihan ay mag-alaga ng pamilya at gawin ang mga gawaing bahay. Hindi rin nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral ang mga kababaihan. Kung ating babalikan ang pre-colonial o panahon bago dumating ang mga mananakop, ang mga tribo ay may mga tinatawag na binukot. Ito ang mga kababaihang itinago at tinuturan ng mga oral at tradisyon bilang tagapag-alaga at tagapagpatuloy ng kultura at tradisyon. Ang mga binukot ay sinasabing may kapangyarihan din sapagkat pinapalabas sila para kumanta, tumugtog ng mga katutubong instrumento at sumayaw lalong-lalo na sa panahon ng tag-ani at sa panahon ng pagtanim, at pinaniniwalaang ang pagkanta nila ay nagbibigay ng sigla sa lupa upang maging mabunga ang mga pananim. Ngunit ang papel na ginampanan ng mga Babaylan sa sinaunang panahon ay larawan ng sadyang may malaking ambag ang naibigay ng mga kababaihan sa lipunan. Sa kasalukuyang panahon, ang usaping God ay nagiging mas matibay at mas matitinding usapin. Ito ay isang seryosong hamon sa ating lipunan na naglalayong itaguyod ang pantay na pagtingin at pagkilala sa lahat ng kasarian. Dito pumapasok ang papel ng Babaylan bilang mga tagapagtaguyod ng pagkakapantay-pantay. Sa pagtuturo ng mga konsepto hinggil sa God, ang mga Babaylan ay nagiging gabay sa pag-unlad ng kamalayan. Sila ang mga guro na naglalantad ng kasaysayan, kultura at karanasan ng mga kababaihan at iba't ibang kasarian. Ipinapakita nila ang halaga ng pag-unlad at kabatiran bilang isang daan upang labanan ang diskriminasyon at pagmamalupit. Isa rin sa mahalagang papel ng mga Babaylan ay ang pagiging tagapagtaguyod ng pisikal at emosyonal na kalusugan ng mga kababaihan. Sa pamamagitan ng kanilang mga kaalaman at kasanayan sa herbal medicine o mga halamang gamot at pag-aalaga ng katawan. Sila ay nagbibigay ng alternatibong paraan ng pangangalaga sa kalusugan na may paggalang sa likas na kakayahan ng katawan. Bukod dito, ang mga Babaylan ay nagbibigay inspirasyon sa mga kababaihan at iba't ibang kasarian na mangahas at maging matapang sa paglaban sa diskriminasyon. Sila ay nagsisilbing mga modelo ng pagiging tapat sa sariling pagkakakilanlan at pagtanggap sa sariling pagkakaiba. Sa ating kasalukuyang panahon, mas mahalaga kaysa kailanman ang papel ng mga Babaylan sa usaping God. Sila ay may mga ilaw na nagbibigay liwanag sa mga sulok ng lipunan na minsan ay naisasantabi ang mga tinig at karanasan ng mga kababaihan at iba't ibang kasarian. Sa kanilang mga kamay at kaalaman, buhay ang pangarap na mas pantay at mas makatarungang lipunan. Narito naman ang buod ng sanaysay. Inilalarawan sa sanaysay ang makulay at mahirap na kasaysayan ng Pilipinas, pati na rin ang mga hamon sa lipunan sa pagdaan ng panahon.
Ipinapakilala ang babaylan bilang sinaunang manggagamot, espiritual na tagapamagitan at isang punong guro sa kasarian. Sila ay may malaking papel hindi lang sa pisikal na kalusugan, kundi pati sa pagpapataas ng kamalayan tungkol sa kababaihan at iba't ibang kasarian. Tinatalakay kung paano noon mababa ang tingin sa mga kababaihan. Pangunahing tungkulin nila ang mga gawaing bahay, pag-aalaga sa pamilya at hindi nabibigyan ng sapat na oportunidad para sa edukasyon. Binabanggit ang konsepto ng binukot sa pre-colonial na lipunan. Mga kababaihan na itinago at itinuring na tagapag-alaga ng oral na tradisyon at kultura, na may papel sa sining, ritual at pag-awit. Sumasayaw, naniniwala ang mga tao noon na may espiritual o simbolikong kapangyarihan ang kanilang mga gawain, lalo na sa pagtatanim at pag-aani. Sa kasalukuyang panahon, mas tumitindi ang usapin ng gender and development o GAD. Dito lumilitaw ang babaylan bilang mga tagapagtaguyod ng pagkakapantay-pantay, mga guro sa kamalayan at mga halimbawa sa paglaban sa diskriminasyon. Ipinapakita rin na may alternatibong paraan ng pangangalaga sa kalusugan mula sa kaalaman ng babaylan, lalo na sa herbal remedies at holistic na pag-aalaga ng katawan at emosyon. Higit sa lahat, ang sanaysay ay nagtapos sa mensahe na sa kontemporaryong lipunan. Ang mga babaylan ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan, kundi aktibong ilaw at gabay para sa mas makatarungan at pantay na hinaharap. Bilang konklusyon, ang sanaysay ni Mercy B. Abulok ay mahalagang ambag sa pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa papel ng babaylan at ang kaugnay nilang usapin sa gender and development. Itinuturing niyang mahalagang bahagi ng ating kultura ang babaylan, hindi lamang bilang bahagi ng nakaraan, kundi bilang buhay na modelo at instrumento para sa pagbabago. Binibigyang diin na ang pagkakapantay-pantay, pagkilala sa iba't ibang kasarian at respeto sa tradisyon ay hindi magkaibang usapin, kundi magkasamang landas tungo sa isang mas makatarungan at makataong lipunan.